Naging emosyonal din ang kababata at isa sa mga matalik na kaibigan ni Secretary Robredo sa kanyang pagpanaw. Hindi na rin naitago ng mga nakatrabaho niya ang kanilang pagdadalamhati sa biglaang pamamaalam ng kalihim. May report si Sherry Ann Torres. I stay put lang dito, hoping na yun nga may mangyayari na maganda na hindi siya makakaligtas siya doon sa plane crash na yon. Pero yun nga, this morning medyo nalungkot ako. Hindi na napigilan ng kababata at isa sa mga matalik na kaibigan ni Secretary Jesse Robredo ang kanyang emosyon habang nagkukwento sa amin. Hanggang ngayon, tila hindi pa rin daw siya makapaniwala sa sinapit ng kaibigan. Dito sa koridor na ito, madalas doon magkita noon sila Mang Rudy, gayon din si Secretary Jesse Robredo na matagal na magkaibigan. Pag kumaliwa ka raw kasi dito, makikita mo yung unit nila Secretary Robredo. Pero tuwing umaga, dahil nga madalas nasa trabaho alas 6 hanggang alas 7 na umaga, dito sa puntong ito madalas sila magkita, sabay na naghihintay dito sa pagdating na elevator, sumasakay pababa, kwentuhan hanggang doon sa kanya-kanya na sila nandaan nila para sa kanilang mga trabaho. Kwento ni Ginhawa, Sabado nang malaman niya ang balita, agad siyang nagpunta sa condo unit ni Robredo. Doon niya inabutang nag-iiyakan ang mga anak ng kalihim na sina Aika at Trisha. Maliban sa regular na kwentuhan ng kanilang buhay-buhay, may isang bagay pa raw na mamimiss si Ginhawa ngayong wala na ang kaibigan. Tatawagan niya ako, magpapahatid sa bus, sa Cubao. Oh, pare, ihatid mo sa... Pati, may gibo ka, ato dado ako sa Cubao. And I'm very privileged. Ang mga kasama ni Robredo sa grupong Kaya Natin hindi rin makapaniwala sa maagang pagpanaw ng tinuturing nilang idolo. Bukod sa founder, siya rin ay tinatawag namin parang role model o ehemplo ng ipinaglalaban naming good governance. Ako sa totoo lang, ang pakiramdam ko madaya na kung sino pa yung matino at tapat na tao, sa kanya pa nangyayari to. Si dating Isabela Governor Grace Padaka, hindi raw makakalimutan ang linyang madalas sabihin sa kanila ni Robredo. Hindi sapat na mabuti kang opisyal. Dapat, the system should force you to be good. Tuluyan ang bumigay si Padaka ng tanungin kung may mga hindi siya nasabi sa namayapang kaibigan. Whatever things that had to be said. Sa ngayon, may pakiusap daw sila sa Pangulo para sa mga nasimulan ni Robredo sa DILG. Sana yung mga reforma na nasimulan na at may mga nabitin na mga issues na kailangan hawakan na ngayon at tugunan nung papalit na OIC. Na sana ituloy niya itong mga reforma na ito. Sherry Ann Torres, GMA News.